So, dito tayo sa pinaka one of the easiest topic. Tawag dito ay recognizing and measuring goodwill or gain from bargain purchase. So, sa acquisition, dalawa. Tinatawag dyan na net asset acquisition tsaka stock. Net stock acquisition tas net assets acquisition. So, sa net asset acquisition, bibilhin mo yung asset. Tapos, i-assume mo yung liabilities. Pag minus mo yan, net asset. So, pag may nakita kang net asset, most likely, business combination problem yan. Sa stock acquisition naman, siyempre, pag bumili ka ng stocks, meron kang investment. Mag-i-entry ka lang dyan ng debit to investment, debit in subsidiary, credit cash. Magkano binili mo? So, sa stock acquisition, dalawang method. It's either the full goodwill method or the fair value method. Pangalawa, yung partial goodwill method or the tinatawag nila na non-controlling interest proportionate share in the net assets of the acquiree. Okay, so yan yung conceptual basis niya. Recognizing and measuring goodwill method or dalawa yan. It's either goodwill or gain from bargain purchase. So, kung nabasa niyo yung lecture, yan sinasabi niya. So, pag nag-acquire sa business combination, dalawang method. Assets or liabilities pang ina-acquire niya pang assets, ina-assume niya liabilities. So, net asset acquisition or nag-i-invest lang siya sa stocks. Ang binibili niya ay yung stocks. So, yung shares, ownership dun sa change of ownership. So, madali lang to. Kailangan mo lang ng formula. Ang formula dyan, pag ganyang problem, dapat ilalatag mo agad ang formula. Ang formula dyan ay number 1, dapat ma-identify mo yung consideration transferred. Magkano yung binayad. Number 2, non-controlling interest in the acquiree. Number 3, previously held interest in the acquiree. 4, gain from bargain purchase. So, pag hindi gain from bargain purchase, syempre, goodwill yan. Dito yung sa kabila. So, dito yung fair value of net identifiable assets acquired. Yung binili. So, ito lang. Itong formula na to. So, fill in the blanks lang yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, it's either gain from bargain purchase or goodwill. So, ito lang yung memorize mo. Sa lahat ng problem. Ito. Okay? So, next tayo.
So, sample problem. So, for example, sample problem tayo. Okay, so sa problem, lagi yung siyempre yung si acquirer. Sample natin na net asset acquisition. Nakita natin yung problem, net asset acquisition. Nakita natin yung problem. Magagawin natin, net asset acquisition or stock acquisition. O latag mo na agad yung formula. Para hindi ka na maano. Consideration transferred, non-controlling interest in the acquiree, previously held interest in the acquiree, gain from bargain purchase, fair value of the net identifiable assets acquired, goodwill. Yan ang formula, nalatag mo na. So, basahin natin ito yung problem. Usually, sa problem, magbibigay siya ng balance sheet. Balance sheet, yan. Tapos, ang bibigay siya yung balance sheet, siyempre may asset, liabilities. Asset, liabilities, tapos siyempre yung structure ng stockholders equity. Tapos bibigyan kanya ng book value, fair value. Bibigyan ka lagi ng book value. Siyempre ignore mo to, yung book value. Dito ka lang lagi sa fair value. So yun yung ginagawa ng problem. Tapos sasabihin ng problem, pag na-present na yung balance sheet, ang sasabihin niya, nagkaroon ng acquisition. So, si P company, for example, pinurchase si S. So, ito yung acquirer, ito yung acquired. Or, acquiree. So, magkano? Lagi yan merong price. So, for example, 4 million. So, binili niya si P company, purchase S company for 4 million. Tapos, siyempre, magbibigay yan ng balance sheet. So, balance sheet niya, siyempre, ipipresent yan asset. Siyempre, kukunin mo lang yung fair value. So, for example, 4.9M, 1.7M. O, yan. Ganyan lang ang pinipresent usually. Tapos, make sure na ito ay fair value. Yun ang titingnan mo sa problem. Dapat fair value lang. Pag nakita mo kagad yan, fair value, ang unang gagawin mo, dahil alam mo, net asset acquisition, minus ang maganda. So, minsan hindi kasi binibigay yung net asset. So, i-minus mo na. So, 4 minus 1.7, 3.2. Yung gagawin mo, net asset acquisition, tingnan mo yung fair value, add mo lahat ng asset, add mo lahat ng liabilities, minus mo, kunin mo yung fair value. So meron ka ng fair value ng net asset. Tapos, siyempre, latag mo na yung formula. Consideration transferred, non-controlling interest in the acquiree, previously held interest in the acquiree, gain from bargain purchase or goodwill, tapos fair value of net identifiable assets of the acquired. Ang consideration transferred, ito yan, cash. So, 4 million. Ito, ginagamit to sa stock acquisition. Fair value of the net asset acquired, 3.2. So, goodwill mo, again, from bargain purchase. So, pag dito may kulang sa kaliwa, 4M.
3.2M. So, dito may kulang 800,000. So, goodwill. Yun ang goodwill. Ganun lang siya kasimple. So, nakuha mo na yung goodwill. Ano yung entry? Ano yung entry niyan? So, ang journal entry, binili mo yung asset niya. The asset, 0.9M. Inassume mo yung liabilities. Ito yung sa book ni P. Siyempre, ikaw yung acquirer. Nagbayad ka ng cash. Magkano? 4M. Dapat dito may 0.8. So, 4.9. 5.7. Ito, 5.7. Okay. So, ganun lang. Ay, ito pala goodwill. Yung difference. Okay. Let's proceed with the next. Yan tayo sa stock acquisition. Stock acquisition. Pag stock acquisition problem, dalawa. It's either i-require ka using the full goodwill method or the partial goodwill method. So, yan yung requirement. Ang requirement, compute for the goodwill or the gain from bargain purchase using this method, the full goodwill method or partial goodwill method. So, ito yung problem. So, yung requirement. So, ang problem, siyempre, lagi yung merong acquirer. So, for example, si P Company acquired S. Pag stock acquisition, laging nilalagay yung percentage. For example, in-acquire niya si S ng 80%. Tapos magkano? For example, 900,000. Tapos magbibigay na naman siya ng balance sheet. Ang dami na namang ibibigay sa'yo. So, nga hanapin mo lang lagi dyan. So, merong bibigay siya ng book value. So, bibigay siya ng fair value. So, lang hanapin mo na naman yung fair value. So, ang hanapin mo lang sa problem yung asset. Yung fair value ng asset. For example, fair value ng asset ay 1142. Tapos, ang layab niya ay 387,500. So, ngayon, hindi na naman ibibigay sa yung stockholders equity. So, kumputin mo. Minus mo lang yun. So, pag minus mo to, kasi ito yung ina-acquire niya, 80% nito. So, 1142,500 minus 387,500. 755. So, ano gagawin mo? So, under full goodwill method. Bakulitan ito ang account. Siyempre, consideration transferred. NCI in the acquiree. Previously held interest in the acquiree. Gain from bargain purchase or goodwill. Tapos fair value of net identifiable assets acquired.
Dito, pagsabay na natin. Ganun din. Sa letter B, partial goodwill method. So, ganun din, consideration transferred, non-controlling interest in the acquiree, previously held interest in the acquiree, gain from bargain purchase or goodwill, and then fair value of net identifiable assets acquired. So, dahil full goodwill, so fill in the blanks lang tayo. So, consideration transferred, magkano? 900K. 900,000. Fair value of the net asset acquired, 755. So, dahil full goodwill, pag sinabing full goodwill, so ito ay, itong 900, binili niya yung 80%. So, since full goodwill, kukunin mo yung ano nito, 100%. So, 100% ito ay, meron bang previously held interest? Wala. So, 900,000, 100%, 1125. Ito, wala pa to. So, 1125. So, ito yung 100%. So, 100%, 1125 times 0.2. 225. 50%, 225. Ayan, full goodwill. Ngayon, mamaya na natin tapusin to. Dito naman sa partial, considering fair value of net assets acquired, ganun din, 755. Consideration transferred, 900. Ito, 80%. Then partial, 20%. Ito yan, yung sheet, times 20%. So, yan yung difference. 755 times 0.2. 151. Wala to. So, pag inano mo to, 900 plus 151. 1051. Versus 755. Versus 755. So, ito mas malaki. Mas malaki. So, goodwill. Ang goodwill mo dito ay magkano? 370. Dito, ang goodwill mo sa partial goodwill ay 296. Siyempre, ang entry mo dyan ay dito. Parehas. Dito, investment in subsidiary. 900. Cash. 900. Yan lang yun. Ano kayong umiyak?